Malinaw ang mensahe ni James Worthy. May nakita siyang potensyal na pwedeng maging susi sa rotation ng Lakers. At ang nakakagulat, hindi ito superstar, kundi isang young wing na halos walang inaasahan. Matapos ang ipinakita ni Adu Thiero laban sa OKC, may direktang pahayag si Worthy. Kapag naka-adjust ito sa NBA, dapat agad bigyan ni JJ Redick ng spot sa rotation. Pero hindi lang yan. Habang may bagong prospect na gustong i-develop, may isa ring pangalang lumulutang para sa offense, si Cam Thomas. Tanong ngayon, magtataya ba ang Lakers sa development o sa instant scoring? Unahin natin si Adu Thiero. Sa laban kontra OKC, ipinakita niya ang energy, depensa, at hustle na matagal nang hinahanap ng Lakers sa wing position. Hindi siya high-usage player, pero ramdam ang impact. Physical sa depensa, mabilis sa transition, at may kakayahang bantayan ang multiple positions. Ito ang dahilan kung bakit humanga si James Worthy. Para sa kanya, kapag natutulang si Thiero sa sistema ng NBA, may potential siyang maging solid 3-and-D wing. Ayon pa kay Worthy, dapat gamitin ni JJ Redick si Thiero bilang pamalit kay Smart sa rotation. Hindi man agad consistent, pero kung bibigyan ng sapat na oras at tiwala, pwede siyang mag-develop. Importante rin daw na magabayan siya ni Smart, lalo na sa depensa at positioning. Kung mangyayari ito, posibleng makahanap ang Lakers ng long-term wing defender na swak sa modern NBA. Sa madaling salita, development ang tinitingnan dito, hindi agad superstar. Pero role player na may malinaw na papel, depensa, hustle, at spot-up shooting. At kung tama ang projection, malaking tulong ito sa lineup ni Luka Doncic, LeBron James, at Austin Reeves na kailangan ng defensive support. Pero habang pinag-uusapan ng depensa, lumalabas naman ang pangalan ni Cam Thomas para sa offense. Ayon sa ilang analysts, pwede siyang kunin ng Lakers next season dahil free agent siya. Kilala si Cam Thomas bilang scorer. May kakayahang umabot ng 40 points sa isang gabi. Ito ang klase ng offensive burst na kulang minsan sa Lakers. Oo, may concern sa depensa, pero may argumento rin na posibleng mag-adjust si Thomas dahil nasa sitwasyon siyang kailangan niyang patunayan ng sarili. Matapos ma-wave ng Bucks at halos mawalan ng opportunity, malinaw na nasa survival mode siya. Kung hindi siya magbabago, posibleng tuluyan siyang mawalan ng pwesto sa NBA. Kung titingnan ng roster, kailangan talaga ng Lakers ng dagdag na scoring. Kapag nakafocus ang depensa kay Luka, LeBron at Reeves, madalas nawawala ang secondary offense. Dito papasok si Cam Thomas. Instant offense mula sa bench o kahit spot starter. Kahit hindi man agad gamitin sa playoffs, pwede siyang i-integrate sa regular season para makabuo ng chemistry kay Luka. Ngayon, interesting ang sitwasyon. Isang young defensive wing na gustong i-develop at isang high-scoring guard na pwedeng kunin agad. Development versus scoring depth. Parehong may risk, pero parehong may potential reward. Kung ikaw si JJ Redick, alin ang uunahin mo? Bibigyan mo ba ng minuto si Adu Thiero para maging future 3-and-D wing? O kukunin mo si Cam Thomas para sa instant offense at dagdag suporta kina Luka, LeBron at Reeves? Comment down below, Thiero development o Cam Thomas scoring?